Kaya ako pumunta dito dahil iisa lang po ang layunin ng Team Daddy Frankie at ni Sir Bench. Alam ko talagang tad-tad ng pagsubok si Sir Bench ngayon. Kaya nandito po ang Team Daddy Frankie. Gusto nating makiramay, sumuporta para mas lumakas pa yung kanilang pananampalataya, kumbaga yung tiwala na habang may buhay may pag-asa. At alam ko, Sir Bench, na hindi po ibibigay ni God yung mga bagay na to na hindi natin kayang lagpasan. At gaya na aking sinabi, no? Maaaring may mas magandang plano pa si Papa God para kay Dashlyn. Dahil alam ko si Dashlyn lumaki mula pagkabata na talagang sobra din yung pinagdaanan niya. Alam mo kung bakit nasubaybayan ko rin siya. Ganto rin yung buhay ni Dashlyn sa bahay ampunan. Parang ganun din yung pinagdaanan ng alaga namin na si Bandam. Yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Being a charity vlogger at alam kong alam nyo at alam kong napapanood ninyo yung nangyari sa kapwa natin charity vlogger na si Binge TV. Isa rin nating gaya na aking sinabi, isa nating kasamahan bilang charity vlogger at dumadaan po siya sa mga pagsubok. Kaya mga kababayan, alam kong alam nyo yung nangyari sa mga alaga niya. Una, may namatay din siyang alaga. Pangalawa is si Dashlyn. Kaya ito mga kababayan, gaya ng ating sinabi, bilang charity vlogger, kumbaga nakikiramay tayo at sinusuportahan natin ang ating mga kapwa charity vlogger. Kaya mga kababayan, sa gabing ito, minabuti po ng team na puntahan kung saan inilipat si Dashlyn at nandito rin si Binge TV. Kaya yun, minabuti ng Team Daddy Frankie na puntahan sila para magpaabot ng pakikiramay. So mga kababayan, kasama natin dito si Kuya Sam, Kuya Chano, Kuya Jesse, and then si Boss Tax. Yung kabilang team naman mga kabayan, nasa kabila naman may mission din. Gaya ng dati, hinati ko pa rin ang team dahil bukas po ay tutulak naman kami papuntang Makati dahil check up po ni Tatay Rudolph. So mga kababayan, samahan niyo po kami sa lahat po ng nanonood sa Binge TV, lahat na nagmamahal sa mga beneficiary ni Binge TV. Buong Team Daddy Frankie po ay nakikiramay, no? So samahan niyo kami mga kababayan. Okay. Sir, naka-roll ako. Ayan, magandang hapon po. Nakikiramay po kami, sir. Ayan, hello po. Okay, okay. Dito po tayo. Sige, tara. Okay lang, no problem. Tara. Anong nangyari, bro? Kasi ginawa naman namin yung Yes, napapanood ko naman. Palipat-lipat tayo ng ospital. So, nung naanong namin sa ospital, wala na eh. Walang siguro talaga yung... Oo, ganun talaga. Ginawa naman ng lahat. Ganun pa rin. So, sigad lang nakakalam. Sige, sir. So, ayan mga kababayan. Dito kami nagparking sa likod at eto, maglalakad daw tayo. Kasi maliit yung... Okay lang, no problem. Sanay tayo dyan. Umuwi pala si Cruz. Umuwi siya, gabi. Maga na yun. Maga na kanina no. Oo. Kanina pong maga. Ano yun, nagmotor lang siya? Simula Laguna, papunta dito, nagmotor lang din siya. Ang tibay Bilig niya ako sa tao na yun eh. Hanggang dun sa ospital eh. Oo. Nakasama eh. Ang tibay. Ingat din siya, no? Shout out kay Cruz 4. Kumbaga, sa upload niya, doon ko nakuha yung info, yung lugar dito. Sige, sir. Huwag mo kaming alalahanin. Nag-i-smoke yung salamin ko. Sige.
Hello po. Magandang gabi po. Hello po. Hello. Magandang gabi po, sir. Hello po. Magandang gabi, sir. Oh, salamat po. Hello, sir. Hello po. Ano, bahay ito ng family ni Dash? Dito, ito. Family niya, tapos dito siya palaga. Ngayon yung mag-ama niya kasing lalagbat daw eh. Tatay niya. Yung mag-ama niya. Isa ko siya. Ang pangalan asawa niya? Si Jojo, yes. Jo, si Daddy Franklin. Sa Jo, magandang hapon. Nakikiramay ang Team Daddy Frankie. No? Hello po, magandang gabi po sa inyo. Ano oras kayo dumating dito kagabi? Alas 2 na po. Alaw na madaling araw. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, muli po, magandang gabi po sa atin lahat. At sa lahat ng mga tagapanood natin, magandang gabi. Sa lahat po ng nagmamahal sa Binge TV, nandito ang Team Daddy Frankie at kami nagpunta rito at yun, pinapabatid ng Team Daddy Frankie team ng pakikiramay ng buong team. Ganon din sa family ni Dash at saka sa team ni Binge TV. No? Mga kababayan, samahan niyo po kami, papasok tayo. Tara, sir! Hello po, magandang gabi po. Kumusta po kayo dyan? Ilan taon na si Dash ngayon? Ilan? 27. Tapos yung baby niya, ilang buwan na? Dito nga po sa atin. Tatlong buwan pa lang. Magtatatlong buwan pa lang. Ano ko siya, CS siya, pero yung ano niya, akala niya magaling na sa labas, pero yung pala sa loob, hindi pa pala totaling magaling. Yes. Yung sariwa pa. So, lalo na't 3 months pa lang, at least 2 years yan, hindi pwedeng magbuhat ng mabigat eh. Yun po, ang dami rin nagsabi na bawal daw po talaga. Magbuhat. Nagbe-bake siya. Tapos nagtitinda siya ng turon, banakyo, tapos bitbit niya pa yung palamig. Oh. Kasi ano po siya eh, hindi siya yung sabihin na walang diskarte. Madiskarte siya. Madiskarte. Kaso hindi niya naisip na maaari siya mapahamak. Magiging sipag niya. Sayang, walang nakapagbigay ng advice sa kanya na yung cesarean is at least 2 years talaga bawal magbuhat. Kasi kahit akala mong okay na pag nagbuhat ka, bumubo ka sa ilalim. Ano po eh, siyempre mga kasama din doon, wala ring idea sa kapag CS. Siguro hindi siya nabigyan ng advice. Tapos nakita ko rin kasi alam nyo, silent viewers din ako sa inyo, di ba? Nakita ko talaga na bumukod sila mag-asawa. O, di ba? Kaya naghanap buhay. Iniisip kasi niya lagi, kasi Jojo nagtatrabaho. Iniisip niya yung panggatas ng baby, yung mga kailangan, diaper, para kahit daw nagtatrabaho si Jojo, meron siyang panggastos kasi di ba po ang sahod, lingguhan, napaka niyang diskarte nila. Yes. Mga panghinayang, pero wala naman tayong gagawa siguro. Oo. Although natanong ko lang, wala naman na tayong dapat sisihin dahil nakita naman natin na ginawa ni Sir Binge ang lahat, ginawa din ni Sir Jojo ang lahat. So, maaring may mas magandang plano pa si God para kay Dashlyn, no? Nagulat talaga ako, sa totoo lang, nakasubaybay din talaga ako sa inyo. Hindi ko man napapatapos halos lahat ang video, pero alam ko yung kwento about Dashlyn. Napapanood ko kayo. Nakakagulat lang talaga kung kailan nagkaroon na siya ng pamilya, nagkaroon na ng asawa at anak, saka nangyari to. Diba? Kumbaga, simula na sana. Simula na sana ng magandang buhay. Oo, makabuo na sana siya ng pamilya kasi biruin mo mula bata yung sabi niya from DSWD hanggang sa nung lumaki, saka siya umalis. Siya sa orphanage. Oh, yes. 20 years po siya dun. Kasi ang kwento po niya nila, yung nanay po niya is may problema din po sa pag-iisip. Ngayon, dinala siya sa parang isang lugar na nung nawala silang pares ng nanay
nanay niya. Ito pala si Dashlyn nakuha ng DSWD, yung nanay niya nakulong. Kaya more than 20 years na hindi siya nakapiling ng mga pamilya niya. Kasi nasa ano pala siya, orphanage. Ang problema, ngayon kapiling nila, patay na siya. Ganun naman po ang So, sino ang tinuloyan ni Dashlyn dito? Mother niya? Andyan din nanay niya. Tatay niya. hindi ko rin. Ilan sila magkakapatid ni Dashlyn? Mas radyo, grabe, apat ng babae, puro babae. Tatag ka lang, Jo, no? Ganun talaga ang buhay. Si Jo naman, taga saan ka talaga, Jo? Isang pedal lang yung At taga Laguna ka talaga. Ang bilis ng pangyayari. So ano siya, iba na siya mga sa ospital. Ano, parang, di ba na, ang ganda po ng boses niya. Kahit ano na yung nararamdaman niya, kumakanta pa rin siya. Pilit niya kumanta. Nag-iiba-iba na yung isip niya that time kasi. Siguro sakit yung nararamdaman. Oo. Sabi daw po kasi, yung infection niya umakit sa utak. Yung ano ng doktor, umakit na sa utak. Pagkatatag lang tayo, bro, no? Then sa'yo din, Sir Benj, nakikita ko rin na marami kang pinagdadaanan. Laban lang. Alam niyo mga kababayan, mga kabarangay, no? Kaya ako pumunta dito dahil iisa lang po ang layunin ng Team Daddy Frankie at ni Sir Benj. Alam ko talagang tad-tad ng pagsubok si Sir Benj ngayon. Kaya nandito po ang Team Daddy Frankie. Gusto nating makiramay, sumuporta para mas lumakas pa yung kanilang pananampalataya, kumbaga yung tiwala na habang may buhay may pag-asa. At alam ko, Sir Benj, na hindi po ibibigay ni God yung mga bagay na to na hindi natin kayang lagpasan. At kaya natin sinabi, no? Maaring may mas magandang plano pa si Papa God para kay Dashlyn. Dahil alam ko si Dashlyn lumaki mula pagkabata na talagang sobra din yung pinagdaanan niya. Alam mo kung bakit nasubaybayan ko rin siya. Ganto rin yung buhay ni Dashlyn sa bahay ampunan. Parang ganun din yung pinagdaanan ng alaga namin na si Bandam. Doon din siya lumaki. Ang pagkakaiba lang nila, si Bandam is special siya. Kumbaga hindi nakapag-aral. Si Dashlyn naman is nakapag-aral. Di ba? Kaya yon. Yung anak niyo, babae, lalaki? Babae. Hindi ko nakita yung baby niya. Hindi, okay lang naman. Sige lang. So, paanong plano mo niyan? Kailan pala ang living? Hindi pa po namin alam din kasi nag-uusapan pa rin po ng pamilya nila. Siyempre siguro yung ano rin, kailangan din siguro doon na araw pa para makasama kasi Dash. Kasi ang usapan namin nung nakaraan, 3 days, bali linggo. Pero hindi ko po alam kung masusunod, tutuloy yung ano. Pero kung ano po yung ano ng pamilya nila, na rin po para rin sa kanila na Sa bagay, nandito na rin sa kanilang... na rin naman na po. At gusto ko yung ano lang, yung maayos. So, tama yun. Magtulungan na lang, no? Ang nalang kasi hindi ko na to eh. Opo. Hindi na to yung pwedeng ibalik pa natin sa dati na gano'n. Diba po? Kaya ano na lang, harapin na lang kung ano yung mga darating pa. Kailangan laban lang. Yun nga po ang payo sa kanya. Oo. Kasi minsan, nakikita ko siya, pinahinaan ng doon. Wag, laban lang, ano? Jo, kaya natin yun. Nandyan si Sir Benj. At higit sa lahat, nandyan yung anak mo. Diba? Walang dahilan para gumive up tayo. May anak ka, kumbaga, sino pang aasahan ng anak mo kundi ikaw, diba? Tsaka mas lalong malulungkot si Dashlyn pag mapapabayaan mo yung anak niyo, diba? Ano lang.